Hello, magandang umaga po sa ating lahat. Ito po ang inyong lingkod, ang munting tinig ng Ordanong Filipino. Oras po natin dito sa Pilipinas. Ganap na pong alas 5 ng umaga. May 25, 2024. Gusto ko lang pong ipaalam sa inyo, wala na pong intro-intro mga kamunting tinig, na una po sa mga ahensya ng gobyerno na tumugon sa mga pangangailangan ng ating mga kababayan sa Maguindanao ay ang PCSO. Ayon po yan sa order ng ating mahal na Pangulong Bongbong Marcos na magbigay po ng immediate help or ng tulong or assistance, okay, sa libo-libong mga mamamayan po na apektado ng pagbaha sa probinsya ng Maguindanao. So alam naman natin na ang Philippines Charity Sweepstakes ay talagang tumutulong talaga sa mga nangangailangan, lalong-lalo na sa mga ganitong klaseng mga sakuna, no? At ang PCSO ay sa pamumuno po yan ng General Manager na walang iba kundi si Mel Robles. At kung saan sinabi niya dito na mabilis po ang pag-mobilize ng mga different authorized agent corporation na kung saan ay nakabase po sa Maguindanao del Sur upang pamunuan ang pag-distribute ng mga food packs sa mga biktima ng pagbaha. Kasi alam niyo mga kamunting tinig, sa panahon ngayon, dahil po sa climate change, kahit wala pong bagyo, talagang grabe, no? Kunting ano lang ng ulan, babaha talaga. So, iba na po talaga ang panahon ngayon. Pero, ang gobyernong Marcos ay hindi po natutulog. Kaya nga, kahit na anong oras ay nagpapadala po ng tulong sa pamamagitan po ng ahensya ng gobyerno. Katulad po yan ng Philippines Charity Sweepstakes Office. So nabalitaan po natin na minobilize po, no? At binigyan po ng authorization itong mga authorized agent corporation na kung saan kasama po dyan yung 5A Royal Gaming OPC in Maguindanao to spearhead, no? Distributing food packs to the flood victim at sa mga na sari-saring mga evacuation center, particularly dyan po sa bayan ng Datopiang, Maguindanao del Sur, at yung mga nasabing relief effort na kung saan ay ginawa po yan sa pamamagitan ng pakikipagtulungan ng ahensya ng gobyerno katulad po ng PCSO, Philippine National Police, at syempre yung ating local government unit na matatagpuan po dyan sa Datopiang. Ang Datopiang po ay makikita po natin sa Maguindanao del Sur. So kasamaang palad, sinalanta po sila doon ng talagang matinding pagbaha. Alam ko yan kasi syempre nandoon din. Malapit lang yan sa Sultan Kudarat Province, no? Ilang oras lang yan, Maguindanao na. Dalawa kasi yung Maguindanao, Maguindanao del Sur, Maguindanao del Norte. Pero yung area na po yan na kung saan ay biniktima po ng baha, ayan po ay sa bahagi po ng Maguindanao del Sur, particularly sa bayan po ng Datopiang. Ang presidential ang tinatawag na Philippines Charity Sweepstakes Office sa pamumuno po ni General Manager Mel Robles ay tumalima sa utos po ng ating mahal na Pangulo na agarang magbigay ng tulong, mga relief, at saka kung ano po ang mga pangailangan ng ating mga kababayan sa ganitong di inaasahang mga pangyayari. So nagpadala po sila ng 1,000 food packs na kung saan ay kinabibilangan po yan ng mga bigas, mga instant noodles, mga dilata, okay, mga canned goods. At syempre, importante po na ipinadala po ay yung mga inumin, no? Tapos meron pong mga laman ng kung ano-ano pa. Yan po ay i-distribute ngayong araw, no? So, nag-uumpisa na po ang pag-utilize ng tulong, mobilize ng tulong kahapon pa at saka ngayong araw ay magkakaroon po sila ng relief operation. Sinabi po ni General Manager Robles na kung saan ay magmimigay din po sila ng tinatawag na charitimba, yung balde na puno ng mga grocery. Oo, siyempre kasama na po dyan, kung bibilangin natin, mga 2,500 na mga charitimba na kung saan ay dadalhin po yan ng siguro si 1:30 kasi ibabiyahe po yan ngayong araw
no? May 25, 2025 na kung saan ay i-distribute po sa apektadong mga residente. Kasi yan din ang isa sa mga commitment, no? Walang sawang commitment. At hindi po titigil ang gobyerno sa pamamagitan po ng mga direktang agency mamigay po ng tulong lalo na po sa ating mga kababayan na mga nasalanta. Alam mo naman ang baha talaga sobra, no? Hindi talaga maano yung baha, no? Hindi talaga maiiwasan. So anong sabi po dito ng ating General Manager ng Philippines Charity Sweepstakes Office? Our commitment is unwavering, so we will not stop until we see to it that all affected residents have already received necessary food and medical assistance. Napakahalaga po yan. Kaya sa mga ahensya ng gobyerno, una po talaga na nagbigay ng assistance, minobilize ang pagbigay ng assistance, syempre ayon po yan sa utos ng ating mahal na Pangulo. At yan ay pinangunahan ng Philippine Charity Sweepstakes Office. Minobilize niya yung kanyang mga authorized agent corporation, yung mga AAC, kasama po ng 5 Aerial Gaming, no? At ganito pa mga kamunting tinig, pakipagtulungan po yan ng local government po ng lugar na kung saan dyan sa Maguindanao del Sur, particularly sa bayan po ng Dato Piang. Ayan, nakipagtulungan ng Philippine National Police, DILG, and syempre yung mga kawani ng PCSO. At ito pa mga kamunting tinig na aside sa 1,000 na mga food packs, meron po silang mga 2,500 na mga charitimba na kung saan ay naglalaman po ng mga samot-saring mga pagkain. Okay, kasama na po dyan yung mga medical aid at saka ibabiyahe po yan ngayong araw para makarating po sa mga nasalanta ng bagyo or not to call this ng pagbaha. No, ang bayan kasi ng Dato Piang Maguindanao ay makikita po natin sa Maguindanao del Sur na kung saan ay nilagay na po sa state of calamity sapagkat napakabaha masyado, grabe ang baha. Actually dito sa Tacorong, dadaan ka nga ng what you call this, Palimbang. Na anong tawag nito? Sultan sa Barungis, dadaan ka dyan, pagkatapos kasusunod dyan mga lugar na yan ng Maguindanao del Sur. Grabe po ang baha. No, grabe po ang baha talaga yan. Kung nakikita nyo lang talaga, umaapaw kasi yung tubig sa mga ilog at saka yung tubig galing din talaga sa bundok. Pag mag-ulan, bababa, no? Yan ang isa sa mga problema. Pero andyan pa rin ang ating gobyerno na nakaalalay. Kaya nga nilagay po sa state of calamity due to massive flood na dala po ng Intertropical Convergence Zone, yung tinatawag po natin na ITC, na kung saan ay tumama sa area ilang araw na hanggang ngayon, no? Actually, habang gumagawa ako ng video ngayon, talagang maulan. At kahaninang umaga, sobra din ang lakas ng ulan, no? Okay, so ang tinitingnan po dyan na dahilan ay ang Intertropical Convergence Zone, na kung saan ay noong nakarang araw pa nagsimula. Tapos, mga kamunting tinig, gusto ko lang pong ipaalam din sa inyo, uulitin ko na ang Maguindanao del Sur ngayon, particularly sa bayan po ng Dato Piang, ay nilagay po sa state of calamity. Okay, so alam niyo kung ilang libo ang mga biktima? 8,000 mga pamilya, no, mula po sa 16 na barangay ay apektado po ng pagbaha. Ayon po yan sa Municipal Disaster Risk Reduction Management Council o yung ng Dato Piang. Okay? Yung tinatawag po natin na MDRRDO, RMO. So, nireport po ng syempre mga kawani din ng Coronadal City Risk Reduction Management Officer na kung saan ay talagang dalawa po, no, sa kasamaang palad ang nasawi dahil po sa pagbaha. Pero sinabi naman po ng mga opisyal na na-recover naman po nila, no, yung isang delivery rider at saka isang teacher. Oo, yun ay tumawid sila, no, sa baha or sa ilog. Okay, gamit ang
Barangay Kakob, no? Gamit ang ano siguro, mga kung ano lang ginamit nila, kawawa naman, pero ganun talaga ang nangyari. So, isang teacher at isang pedicab driver ay ayon nabawian ng buhay, no? Dahil sa nilunod sila ng rumaragasang tubig. Okay? So, pero na-recover naman yung kanilang bangkay, no? Na kung saan ay inanod po ng tubig. So yan ang situation ngayon dito po sa Maguindanao del Sur, mga kamunting tinig. Halos mga 8,000 pamilya ang apektado ng pagbaha dulot po ng Intertropical Convergence Zone na lumalapa na dito sa area ilang araw na. So dahil nakita po ng ating mahal na presidente, inutusan agad-agad ang Philippine Charity Sweepstakes Office na magpadala po ng tulong. Una sa mga ahensya ng gobyerno ang namigay po ng tulong sa ating mga kababayan na mga nasalanta doon. At magpapaabot pa sila aside sa 1,000 food packs, magpapaabot pa sila ng mga 2,500 na mga charitimba at mga medical assistance. So ibabiyahe na po yan. At siguro mamaya i-distribute na nila pag okay na po yung panahon. So, yan po mga kamunting tinig, kahit na binabatikos ang Philippines Charities Sweepstakes Office, still patuloy pa rin ang pagiging resilient and determination ng ahensya ng gobyerno, no? Particularly yung PCSO, syempre sa direktiba po ng ating mahal na presidente. So, good job kay General Manager Robles, and sana po ay hindi na po magtuloy-tuloy ang pag-ulan, matapos na yung pag-ulan para nang sa ganun ay makarecover na yung ating mga mamamayan sa Maguindanao. Actually, nakikita ko talaga yan. Nakikita ko talaga kasi alam ninyo, mga kamunting tinig, malapit lang kami sa Maguindanao. So, sa lugar ng aking mga estudyante, pag pumunta, hindi ka makakatawid dahil rumaragasa talaga ang baha, no? Ang tubig na yan ay nanggaling po yan sa mga bundok, bababa po yan sa isang ilog na tinatawag po na Ala River. Ngayon, yung Ala River na yan, kadugtong po yan ng Rio Grande de Mindanao. So, every year, nangasa-ngasa nga yan. Oo, lumilipat yan. So, pag lumilipat, apektado po ang mga rice field, no? Apektado yung mga lugar na mga mababa. Kaya, yan talaga ang hindi maiwasan, no? Lalong-lalo na ngayon na talagang nananalanta yung Intertropical Convergence Zone na tinatawag, yung ITZ, no? ITZZ na sinasabi po natin. So sa area po ng Maguindanao del Sur, particularly sa Datopiang. And good job again sa PCSO, good job sa Philippine National Police, at saka of course yung agarang pagresponde ng mga opisyal ng local government unit ng Dato Piang. At ang dasal po natin, sana hindi na po madagdagan ang casualty sapagkat isa pong teacher at isa pong yung isang teacher at delivery rider ang nasawi, no? Dahil po sa inanod sila ng mga rumaragasang tubig, no? Inanod talaga sila. So yun talaga yung mga hindi maiiwasan, no? At pero ang anuhin natin dito na magdasal tayo at na hindi po magtuloy-tuloy ito mga pag-ulan para yung tubig ay magsasubside na. But again, ganun pa man, very determined pa rin ang gobyerno na matugunan ang mga pangangailangan ng mga biktima. Kaya nga po agad-agad dineclare ang state of calamity sa bayan ng Datopiang para nang sa ganon ay ma-utilize ang pondo para matulungan yung ating mga kababayan, yung mga 8,000 na mga apektado ng pagbaha. So yan po ang situation dito sa Maguindanao. Asahan pa natin yung mga tulong mula sa gobyerno pag ma-assist na po kung ano po ang mga pangailangan ng ating mga kababayan. Sa punto na ito, mga kamunting tinig, yan lamang po yung aking report sa inyo na una po sa mga ahensya ng gobyerno na tumugon sa mga pangailangan ng ating mga kababayan ay ang Philippine Charity Sweepstakes Office. Ang ahensya na kung saan
ay agad-agad na nag-conduct ng relief operation o yung tinatawag na in flood hit, okay, Maguindanao. At alinsunod po yan sa order or utos ng ating mahal na Pangulong Bongbong Marcos na agarang magbigay ng tulong, no, ng tinatawag po natin assistance, okay, sa libo-libong mga residenteng apektado ng pagbaha sa Maguindanao. So, yan lamang po mga kamunting tinig, at sa asahan pa natin na magdagdag sa po ang mga tulong from national and syempre dyan po sa Maguindanao sapagkat dineclare na po na isinailalim na sa state of calamity ang probinsya ng Maguindanao, particularly ang ilang sa mga lugar sa Maguindanao, particularly ang Datopiang. So ito pong muli ang inyong lingkod, ang munting tinig ng ordinaryong Filipino, nagsasabing tayo po ay ang mga bagong Pilipino sa bagong Pilipinas. Sa mga ganitong klaseng mga kalamidad, napakasarap kapag nababalitaan natin na agad-agad tinugunan ng gobyerno ang pangailangan ng ating mga kababayan. At syempre, ano pa ang mga, despite of this such kind of natural phenomenon na pagdaanan ng ating mga kababayan, nakikita natin na nagkakaisa ang mga ahensya ng gobyerno para matugunan ang pangailangan ng mga biktima ng ganitong mga klaseng kalamidad dulot po ng ating kalikasan. Okay? So this is just simply a reminder to each and every one of us that we need to take good care of our Mother Earth in order for not to be able to experience this such kind of tremendous experience na kung saan ay talagang stressful kapag ganito. Pero huwag kayong mag-alala dahil po sa ang gobyerno ng Pangulong Bongbong Marcos patuloy po na magbibigay ng suporta lalong-lalo na po sa mga nangailangan sa ating bayan. Have a nice day and God bless. Good job PCSO. Good job po sa Municipality of Datopiang, sa Department of Interior and Local Government, and syempre sa local government, no? Sa local government ng Datopiang sa inyong agarang pagtugon. Have a nice day and God bless everyone. Mabuhay po tayong lahat. At antabay lang po tayo sa kung ano po ang mga mangyayari at sa mga susunod pa na mga tulong at assistance ng ating gobyerno.